Glory to God. Hallelujah. Isa pong pinagpalang umaga po sa bawat buhay ng bawat isa. Tulingan. Sige po tayo po, minsan pa po tumayo. At palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ito po ang oras, ito po ang araw na tunay nga pinagkaloob po ng ating mahal na Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Kaya naman po, minsan pa po ay damihin po natin ang presensya ng Diyos. Sa oras na ito, yamang siya po ay nasa ating kalagitnaan. Yes, to God. O Heavenly Father, in the name of Jesus, tunay nga patuloy ka namin itinataas. Patuloy ka po namin itinatanghal sa aming mga buhay sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga, O God, ikaw ang patuloy na makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa narito. Mula po sa inyong mga gagamitin, Panginoon, natatayo sa harapan na ito, mula po sa MC, sa song leader, at maging sa maghahayag po na yung banal na salita, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon. At ikaw ang patuloy na makita, Panginoon. Maranasan, O Diyos, ng bawat anak mong naririto, God. Tunay, Panginoon, hayaan mo lahat ng revelasyon mo, God. Lahat ng iyong mga salita, Panginoon. Ang siyang aming mapakinggan, God, sa oras at sa araw po na ito, Panginoon. Tunay nga huwag mong hayaan, O Diyos, na masayang lahat ng mga bagay na ito, God. Yamang nais mo sa aming mga buhay, na patuloy namin lakaran ang bawat salita ng aming mapapakinggan, O God. Tunay nga maraming salamat po, O Diyos, na patuloy mong pangahawakan ang gawain na ito mula umpisa hanggang sa pagtatapos, O God. Maraming salamat po sa katagumpayan, Panginoon, ng gawain na ito, O Diyos. At tunay nga ikaw sentro, Panginoon, ng bawat gawain ng Victorious Miracle Jesus Ministry. Sumayo ang lahat ng papuri, parangal, pagdakila, pasasalamat sa tanging pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen! Hallelujah! So, pinatawagin po natin ang siyang mangunguna po sa pagpupuri at pagsamba sa buhay po ng Sister Abby Marapin. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Muli pa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi nga sa awit 68 verse 4, awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Maghanda ng isang landas upang kanya'y maraanan. Ang pangalan ni Yahweh, magalak na kapurihan. Amen. Hallelujah. Ito nga yung landas na para purihan natin ang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Nagsasabi tayo sa presensya natin mahal na Panginoon. Amen. Jesus. Nasa
Madalas tumatawa, narating na makita, muli mo pagbisita, Panginoon Jesus. Malayang malaya ka, mabuhay mo ang buhay ko, ika'y sumasayaw na, madalas tumatawa, nanarating na makita, muli mo pagbisita, Panginoon Jesus. Malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ika'y Hallelujah! Sama-sama, purihin natin siya dito. Halina't sama-sama, awitan natin palugod. Ipalakpak ang iyong itaasan, ikawan, lahat ay masabi, Diyos ay buhay ng kabuto. Halina't sama-sama, purihin natin siya dito. Halina't sama-sama, awitan natin siya palugod. Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikawan, lahat ay masabi, Diyos ay buhay ng kabuto. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palugod, ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikawan, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay ng kabuto. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin palugod. Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikawan, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikawan, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikawan, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Ipalakpak yan! Ipalakpak ang iyong kamay, itaasan, ikawan, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay nagsasabi, lahat ay nagsabi, Diyos ay buhay. Ikaw nga, O Diyos, ay buhay, O God. Hallelujah. Yes, Father, Lord Jesus. Tunay na Ama, buhay ka, O God. Hallelujah. Dahil mo lahat ang aming papuri, ang aming pag-awit sa iyo, Diyos. Tunay na Panginoon, na ito ang mga O Diyos sa kalagitnaan na ito. Yes, Lord Jesus. Yes, O Father. Hallelujah. Kay
Sa bawat salin-lahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Walang iba, Panginoon Diyos. Aming Diyos, ay butihin mo. Mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Walang iba, ang pag-ibig mo ay tunay mo. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kabantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo, Lord, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kabantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo, Lord, ang pag-ibig mo ay tunay at walang kabantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin-lahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang iba, Panginoon Diyos, hallelujah. Aming Diyos,
Father, Lord. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at walang O Diyos, wala nang kapatay sa kabutihan mo. Hangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob ko, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka namin. Sa lahat ng oras, nariyan pa sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wakas.
Ikaw ang pumili sa amin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Yes, Jesus. Lubos kami, O Diyos, na nagpapasalamat, O God, sa oras na ito, O God, na amin ikay mapupulihan, paubutan, sambahin, O God. Karapat-dapat ka, O Diyos, na papulihan sa iyo, O Diyos, mataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa matinis at makapangyarihan ng pangalan mo. Alahati magsabi mo, Amen. Praise the Lord. Sige po, makakaupo na po tayo ng malulhati sa presensya po ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Tunay nga pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa naririto. Masaya-masaya po ba kayo na nakarating po tayo sa gawain po ng Diyos? At tunay nga ito po yung isang biyaya mula po sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Bakit po? Dahil po sa araw na ito, binigyan po tayo ng buhay. Amen. Panibagong buhay, panibagong pag-asa mula po sa ating mahal na Panginoon. Kaya po talaga tayo po'y mapalad na anak ng Diyos. Amen po ba? At tunay nga napakapalad po natin dahil po sa oras na ito, tayo po'y binigyan muli ng ating mahal na Panginoon na pagkakataon na tayo po'y muling magkakaloob sa gawain niya. Amen. Hallelujah. Magkakaloob sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tunay nga sabi nga po dito sa Lucas 6 verse 38, marahil lang iba po sa inyo, madalas na po itong napapakinggan. Pero tunay nga sa oras po nito, nais po marinig, mapakinggan po ng Diyos ang kanyang salita. Mula po sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen. Sino po ba dito malaki na ang takalan sa pagbibigay sa Diyos? Amen. Hallelujah. Malaki na, nag-uumapaw pa. Amen. Gusto niyo po ba yun? Malaki na, nag-uumapaw pa, na halos hindi na alam kung saan pang ilalagay. Amen. Yun po yung pangako po ng Diyos, na wala nang pong paglalagyan ang lahat po ng pagpapalang ibubuhos po sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga sa bawat pagpapala po ito, amen, kung paano po tayo nagbibigay ng labis-labis, sobra-sobra sa pagpapala po ng Panginoon sa atin, ay gayon rin naman po ang kanyang magiging sukatan sa atin. Amen. Kaya tunay nga, sa iba, no, kung ang takalan mo ay maliit, amen, gano'n rin po ang ibibigay na sukat sa inyo na ating mahal na Panginoon. Ngunit kung ang takalan mo ay malaki, amen, malaki rin yung iyong matatanggap mula sa Diyos. Yan po ang pangako po ng ating mahal na Panginoon sa lahat po na nagkakaloob, nagbibigay sa kanyang gawain. Kaya minsan pa po, ang oras po na ito, gamitin po natin, amen, ibigay po natin ang pinaka-the best na pagpapala sa ating Diyos na buhay. Kaya minsan pa po tayo po tumayo, tayo po yung magkaloob ng buong kasiyahan sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
pagkaloob po ng bawat isa sa oras po na ito. Tuloy nga, Father God, maraming salamat po sa oras at araw po na ito na tuloy nga ang mga pagpapala ay nararapat namin ipagkaloob muli sa iyo, Diyos, sa iyong gawain upang ito'y patuloy na maging kagamit-gamit sa iyong ubasan, maging kagamit-gamit sa bawat ministeryo po na iyong binuksan mula Luzon, Visayas, Mindanao, pababa po sa mga chapter po ng Victorious Miracle Jesus Ministry. Tunay ang pangako mo, Diyos, hindi po kami mawawalan, kundi pagkus magkakaroon po kami ng pagpapala, walang katulad, walang kaparis na nagmumula sa iyo, Father God. Tunay nga i-bless mo ang bawat isang nagkaloob sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga gamitin mo ang takalan kung paano po ang takalan na ginagamit nila sa pagbibigay, sa pagkakaloob po, Diyos, sa bawat bigayan sa loob po ng ministeryo ng Victorious, O God. Tunay nga pangako mo sa bawat isa, ibubuhos mo ang lahat ng biyaya, pagpapala mumula sa iyo, nasisigliglig at nag-uumapaw. Tunay nga, Panginoon, hayaan mo ng lahat lahat na nagbigay, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, ay tunay nga hindi po magsasawang magbigay, pagkus ito po ay kanilang gagawing ministeryo ng kanilang buhay. Amen. Maraming salamat po. Sumayong lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah, Jesus. Sige po, patuloy po tayo sa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Yamang ito po ang oras, ito na po ang bahagi na kung saan patuloy po tayo makakarinig ng bawat pangako ng ating mahal na Panginoon. Patuloy na gagamitin po niya ang kanyang abang lingkod na patuloy na instrumento, channel ng bawat salita ng Diyos mula po sa ating mahal na Pastora Catherine Estrella. Patuloy po tayo sa presensya ko ng Diyos. We worship, and we honor you, and we glorify you. True, O God, your word is the light of our path. Is the lamp unto my feet and the light unto my path. Oh, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Oh, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word, oh, thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. 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 Jesus, oh Turingan ng salita ay lampara at ilaw sa aming buhay, sa aming mga nilalakad. Ito ang dahilan kung bakit kami dumarating sa kaganapan ng kasangkalan. Sa
Salamat sa mga salita. Isang pribilehiyo na marinig muli namin, Ama, ang mga mensahe mo sa kasalukuyang ito. Salita na kung saan muli magiging daan para kami dalhin mo sa kasakdalan at higit pa sa ibig at nais mong pagdalahan sa aming mga. I-bless mo ang salita mo, Panginoon. I-bless mo ang mga nakikinig, lahat ng mga narito at naaabot ng tinig na ito. Maging o Diyos sa mga manunood through live video. Nasa Luzon, Visayas, Mindanao, nasa trabaho, naglalakad man sila o nasa loob ng kanilang tahanan. Ay mga lahat na makarinig at makakita ng live streaming na ito, ay hayaan mo, O God, na maranasan nila ang banal mong presensya. At hindi po may wawag nito God ang kanilang paningin, kundi ito'y magkakaroon ng katuunan upang matapos po nila ang biyaya at pagpapala ng salita mo. Purihin ka, dakilain ka, iwalati ng pangalan mo na sa Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Sige po, ituloy po natin yung palakpak po natin para sa ating Diyos na buhay. Glory to God. Amen. Nasa panguna po ng ating nanay sa pananampalataya, Pastora Richilda Edradan, sa kanyang mga katuwang kabalikat, at sa kabuuan po ng ministeryo ito ng Victorious Miracle Jesus Ministry, sa lahat po ng mga naririto, ay binabati po tayo ng ating mahal na Panginoon isang mapagpalat na umabaw na umaga. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos ngayon. Kaya sa ayos na po natin ang ating mga sarili, yamang ito na po yung pinakamahalagang bahagi sa araw at oras na ito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. So, Lagay lang tayo, hindi tayo dito. Lagay lang tayo, hindi dito. May atlas tayo kain, hindi. May sakit lang dito. Wala ka din. so pamagatan po natin ng matututunan po natin sa mga araw at oras na ito ng ano ang dapat gawin upang mapanatili at maitaas pa ang tinanggap natin mula sa Diyos. Ano ang dapat gawin upang mapanatili at maitaas pa ang tinanggap natin mula sa Diyos? Yaman po ito ang panibagong taon na haharapin natin mga araw na kung saan mararanasan na naman natin higit pa sa nakalipas, nakaraan, higit pa sa naranasan natin nung nakaraang taon. Kaya nung mga nakalipas na araw at panahon, alam po natin kung paano tayo naglingkod sa Diyos. Alam po natin yung kalagayan ng pag-ibig natin sa Lord, yung pananampalataya natin. Alam po natin na kung gaano ito kataas at kung gaano ito kababa. So sa mga oras at araw na ito, ano nga ba yung dapat po natin gawin para mapanatili po nating mataas at maitaas pa yung lahat ng bagay na natanggap natin mula sa Diyos? Dahil tayo pong mga lingkod po ng Diyos, kung lagi po natin naririnig, tayo mga nakakarinig at nakikinig ng salita po ng Diyos. Kung tayo po'y naniniwala na ang Diyos po ay hindi gumagawa ng nakalipas at hindi siya gumagawa ng kapareho lamang at hindi siya gumagawa ng maliit lamang, ay kailangan magkaroon din po tayo ng understanding na kung paano rin natin maitataas yung mga bagay na tinanggap natin sa Diyos. Ano-ano nga ba yung mga bagay na nakahayag sa atin at nakita po natin na itinaas ng Lord para po sa ating mga buhay? Yung mga tinanggap po natin. Yung mga Diyos po natin ay buhay, totoo, hindi siya katulad ng mga larawan, hindi siya katulad ng mga rebulto, hindi siya katulad ng mga patay na Diyos. Siya ay buhay. So yung mga tinatanggap natin sa bawat araw, simula ang taon ng 2023 hanggang sa natapos ito, naranasan natin na pataas ng pataas at nag-i-increase talaga yung biyaya at pagpapala, yung kahabagan, yung pag-ibig at protection po ng Diyos para po sa atin.
So sa mga oras na ito po ay isang malaking bagay na gusto ng Lord na maunawahan po natin. Isang malaking bagay na ibigat na po ng Lord na maging daan para masigitan pa natin yung paglilingkod po natin ng mga nakaraan, ng mga nakalipas. Dahil alam naman po natin na kailangan ngayong 2024 kung paano nag-increase yung numbers, nag-increase yung years, ay kailangan mag-increase din po tayo. Mag-increase din po yung pag-ibig natin sa Lord. Hindi tayo katulad ng ibang tao na nagdi-decrease. Hindi tayo katulad ng ibang mananampalataya na kung kailan tumatagal at kung kailan umaabot na ng taon sa harapan ng paglilingkod, ay yun naman yung taon na kung saan nagdi-decrease yung pag-ibig nila. Yung oras, yung panahon, yung katapatan, nagdi-decrease yung mga panahon nila para sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ngayon naman, kailangan po natin na higitan yung mga nagawa pa natin nung nakaraang pong taon. Dahil hindi pwede na kung ano tayo last year, ay ganun at ganun pa rin tayo hanggang ngayon. Dahil hindi po tatanggapin sa langit ang isang mananampalataya o ang isang Kristiyano na normal lang. Hindi mataas ang pananampalataya, hindi nadala sa kaganapan, at hindi nadala sa kasakdalan. Ano nga ba po yung kailangan po natin gawin para may taas pa po yung tinanggap po natin mula po sa Diyos? Unang-una, ang kailangan po natin gawin ay ang isang malalim at napakalapit na relasyon kay Jesus. Kailangan po natin ang isa pang malalim at napakalapit na relasyon kay Jesus. Kung dati yung relasyon po natin sa Diyos ay 50%, 80%, at kung dati po yung relationship po natin sa Lord ay 99.9, tingnan niyo po, hindi pa sinama yung 1%. Ang ngayon naman ay gusto po ng ating Diyos ay isang malalim at malapit na relasyon po sa Kanya. Ibig sabihin, pag malapit po tayo, panatag yung loob natin. Kilala natin siya. Alam natin kung ano siya at alam po natin kung sino siya sa atin. So, kinakailangan na tayong mga Kristiyano ay maging close sa Panginoong Jesucristo. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng pagiging close sa ating Diyos? Ibig sabihin po, hindi lamang po yung sumusunod po tayo sa Kanya. Hindi lamang po na sinasabi po nating mahal natin siya. At hindi lamang po na sinasabi po natin na mahalaga siya sa atin. Yung mga bagay na sinasabi natin na hindi tayo nakakalimot sa Kanya. Kung hindi, siya ay lagi nating nakakaniig. Ibig sabihin, siya ay lagi nating ka-fellowship. Dahil maliban na lamang na tayo ay lagi may oras at panahon sa Diyos, hindi po natin siya lubusang makikilala. At hindi tayo magkakaroon ng matibay na ugnayan at relasyon po sa Kanya. Katulad na lamang ng isang mag-partner, maliban na lamang na hindi sila or magkaroon sila ng oras sa isa't isa, hindi nila makikilala ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Hindi mapapatibay, hindi ito mapapatatag. Kaya tayo po rito, ang ibig at nais po ng Lord sa ating mga buhay, na hindi lamang po natin siya kilala at hindi lamang po sapat na sumusunod tayo sa Kanya. Kailangan ay magkaroon po tayo ng isang malalim na fellowship po sa Diyos. Kailangan meron po tayong unbroken intimacy. Ibig sabihin, walang patid, walang tigil. Kung ang taon, ang panahon ay tumitigil, napapatid, lumilipas, alam niyo po ba, ang gusto at nais po ng Lord ay yung pag-ibig at pagmamahal, yung intimacy natin, yung connection po natin sa Kanya, hindi dapat ito maputol. Kaya sinabi dapat unbroken intimacy. At kamatayan lamang ang makakapagtigil po nito. Ibig sabihin, pag nawala na po tayo sa mundong ito, panibagong chapter na naman po ng intimacy yung gagawin po natin, hindi na katulad dito sa lupa.
karanasan po ng isang lingkod po ng Diyos sa Bible. Meron po rito na isa pong disipulo o disciple po si Jesus Christ na kung saan ay tinawag na beloved. Sino nga ba po ito? Walang iba kundi si John the Beloved. Kagaya po ng karanasan po ni John the Beloved, si Pedro din po ay malapit din po sa Panginoon. Ito po ang dalawang disipulo ng Panginoon na si John the Beloved at si Peter, sila pong dalawa ay malapit po sa Panginoon. Ngunit may pagkakaiba po sila. Si Pedro ay lagi lamang po malapit at nakadikit sa Panginoon. Ngunit si John naman ay lagi po siyang, sabi po rito, lagi po siyang nakapatong po sa dibdib po ng ating mahal na Panginoon. So, kung makikita po natin, ang pagmamahal ng dalawang disciples na ito, ang nagpapatunay na kung paano nila ino-honor ang Diyos sa kanilang buhay. So, kailangan i-honor din po natin yung Diyos natin sa pamamagitan ng pagmamahal po natin, sa pamamagitan ng paglapit ng relasyon po natin sa Kanya. Dahil hindi po tayo lalago, hindi po tayo titibay, hindi tayo tatatag kung wala po tayong malapit na relasyon sa Diyos. Kung hindi po malalim yung connection po natin. Dahil ang isang Kristiyano, pag hindi malalim ang relasyon, pag hindi malalim ang connection sa Diyos, ibig sabihin siya ay Kristiyanong mababaw. Ibig sabihin, limitado siyang magmahal sa Diyos. Limitado siyang maglingkod sa Diyos. Limitado yung araw, yung oras, at panahon. At kung tayo man ay naging ganoong Kristiyano noong taong 2023, hindi ganoong kalalim yung relasyon natin, ugnayan natin sa Diyos, ito na yung panahon ng 2024, simulan natin ang buwan ng January na ito na kung saan tutulungan natin yung ating mga sarili at magdidesisyon po tayo na maging malapit kay Jesus Christ. Bakit kinakailangan po natin maging malapit kay Jesus Christ? Dahil si Jesus Christ ang nag-iisang Diyos na may kakayanan na ingatan ang nagkakaisa, ang kaisa-isa nating kaluluwa. So kung mapapansin po natin na ang ulo po ni John the Beloved ay lagi pong nakahilig sa dibdib po ni Jesus. Ganun po siya ka-close. Yun po yung ibig sabihin ng so close to God. Malalim sa Panginoon. Bakit ganun na lamang po kalalim yung relasyon po ni John kay Jesus Christ? Dahil nagpasya po siya. Nagpasya siya. At hindi siya nakontentong sumunod lamang. So tayo rin po pala ay kailangan po natin magpasya. At hindi lang kailangan sumunod, kundi kailangan natin ng decisions. Kailangan nating magdesisyon na lumalim ang ating pag-ibig sa Kanya. Kailangan nating magdesisyon na mapalapit yung relasyon po natin kay Jesucristo. Kailangan nating magdesisyon na lumago tayo sa pamamagitan ng pagpapasya natin na maglaan ng oras at panahon sa Diyos. Kailangan po ng pasya dito. Hindi kailangan na ngayong taon ay maging katulad pa rin tayo ng dati. Hinahanapan po tayo ng Lord ng mas malalim pang pagmamahal. Hinahanapan pa tayo at hinahanapan tayo ng Lord ng mas malalim pang pagsunod. Hinahanapan tayo ng Lord ng mas malalim pang pag-ibig. Hinahanapan tayo ng Lord ng mas malalim pang pananampalataya. Dahil kung magpapasya po tayo na maging katulad po ni John the Beloved, ay mararanasan din po natin yung naranasan niya. Alam niyo po ba, sa pagpapasya po ni John the Beloved na maging malapit po sa Diyos, ang Diyos po mismo ang nagpahayag ng kanyang sarili kay John. Ito po yung naging dahilan ng pagkakatawag niya na siya ay
isang disipulo na mahal ng Diyos, na mahal ng Diyos. Maliban po kay, tawag po dito, sa isa pong minamahal ng Diyos na kanyang kaibigan na kung saan namatay si Lazaro. Gayon din niya po minamahal si John the Beloved. So tayo rito sa kapanahunan po natin, kailangan maunawaan po natin na tayo po mga Kristiyano ay hindi sapat na tagasunod lang tayo at Kristiyano lamang po tayo. Kailangan ng malaking pasya, ang malalim na pasya, ang pasya na kung saan magpapatuloy hanggang wakas. Hindi yung panandalian lamang. Pasya na kung saan tatapusin natin hanggang wakas. Katulad ng pasya ni Jesus Christ. Nagpasya siya, nailigtas tayo, ialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. At ito ang naging isang malaking dahilan ng kaligtasan ng buong mundo. Kaligtasan ko, kaligtasan mo, at kaligtasan ng sanlibutan ito. Dahil tama yung desisyon niya at tinapos niya ito. Maliban na lamang tapusin po natin yung desisyon po natin, wala po tayong ma-accomplish. So yung accomplishment po natin ay nasa sa atin. Alam niyo po ba yung background po dati po ni John the Beloved? Siya po ay isa pong taong mapusok. Siya po ay magagalitin. Lagi po siyang naiirita, siya ay mainipin, at gano'n na lamang po siya kadaling pong magalit, mag-react. Lalong-lalo na po kapag siya po ay nare-reject, natatanggihan o tinatanggihan, siya po ay mabilis po na naiirritable. Kaya nga po, ang Diyos po ay pinili siya dahil sa kabila po ng kanyang magagalitin, mainipin, ganun na lamang po siya ka-irritable pag natatanggihan o nare-reject siya. Kabila po nung mga ganung ugali niya po ay isang malalim naman na pagmamahal at pag-ibig niya po sa Diyos dahil nagpasya siya. Sabi po rito sa Lucas chapter 9 verse 51 to 56, FTV version po, basahin ko po sa inyo. Nang papalapit na ang araw ng pagtanggap sa kanya sa langit, ay itinuon niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Nagpadala siya ng mga sugo na mauuna sa kanya. Umalis ang mga ito at pumasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang maganda para sa kanya. Ngunit, hindi siya tinanggap ng mga taga roon sapagkat siya'y nagpasya ng pumunta sa Jerusalem. Nang makita ito ng mga alagad na sina Santiago at Juan, ay sinabi nila sa Panginoon, "Gusto ba ninyong magpaulan tayo ng apoy mula sa langit upang pupukin sila?" Subalit humarap sa kanila si Jesus at sinaway. Pumunta sila sa ibang nayon. So, dito sa part po na ito, dahil hindi po tinanggap po si Jesus Christ po sa lugarin po ng Jerusalem na kailangan po nilang puntahan, ang naging reaction po ni John, siya po ay nagalit dahil tinanggihan siya. Kaya niya sabi, gusto niyo po ba na tumpukin po natin sila ng apoy mula sa langit? Ngunit hindi po pumayag si Jesus. So, nagalit si Juan at sinabi niya sa Panginoon na magpadala ng mga kulog, kidlat at tumpukin nito ng mga apoy. Ganon po siya ka-defensive. Dahil bakit po, nung panahon na yon ay hindi pa ganoon kalalim po yung relasyon niya sa Diyos. Kaya defensive, magagalitin ang isang tao sa oras at panahon na pag hindi pa ganoon kalalim yung connection at relasyon po natin sa Diyos. Masusumpungan po natin yung ugali na hindi nagmumula sa Diyos. Katulad ni John the Beloved, bago siya tinawag na John the Beloved, ito yung ugali niya. Magagalitin, irritable, gustong naghihiganti, lalo na pag nire-reject. Kaya lamang po gusto niyang tupukin ng apoy ang mga Israelita sa Jerusalem dahil nireject po siya. Alam niyo po ba, ganun po yung maraming kakristyanuhan pag nare-reject. Hindi nakakatanggap ng acceptance. Masyado pong defensive. Andun po yung hinanakit, yung tampo, andun na lamang po yung hindi pagpapatawad.
yung sama ng loob. Pero alam niyo po ba na ang Diyos po natin ay Diyos na kung saan nagbabago. Siya ang Diyos ng pagbabago. Na kung paano na lamang ang ganitong ugali ng isang disciples o lingkod niya ay kinaya niyang baguhin. Dahil siya nga ay totoong Diyos at siya ay totoong anak ng Diyos. At sa kapanahonan po natin ito, ngayon na lamang po yung persistent ng Holy Spirit na this 2024 ay hindi na tayo maging katulad po ng dati. Na ngayong 2024 ay iwanan na natin ang dati nating kinaugalian, lisanin na natin ang dati nating nilalakaran, iwanan na natin yung dati po nating kapamaraanan ng pamumuhay. Dahil tapos na po yun sa atin, wala na silang bahagi para sa atin. Itong 2024 na ito na po yung panahon na kailangan magkaroon po tayo ng malalim na relasyon po sa Diyos. Malalim na ugnayan po sa Diyos. Dahil kailangan ng isang mananampalataya, kailangan ng isang Kristiyano na matutunan na mahalin ang Diyos ng totoo. Bakit po? Dahil maliban na lamang po na totoo yung pag-ibig natin sa Diyos, hindi tayo makakapasok po sa langit. Maliban na lamang na totoo yung pagpapakalalim po natin sa harapan po ng Diyos, hindi tayo makakatanggap at hindi tayo mapagpapala ng Diyos. Kaya napakahalaga po na magkaroon po tayo ng understanding na ang Diyos ay naghahanap ng isang mananampalataya na magpapasya na magkaroon ng malalim na ugnayan at relasyon po sa Kanya. Dahil kung hindi po natin tutulungan yung sarili po natin at hahayaan natin na maging mababaw lamang po tayo sa harapan po ng Lord at gayon lamang po yung pasya po natin, tayo na rin po mismo ang nagpasya para magkaroon ng isang mababaw na biyaya, mababaw na pagbabago. Hindi po tayo totally matatransform kapag tayo ay mababaw na nakikipag-ugnayan sa Lord. Wala pong great transformation na mangyayari sa isang mananampalataya o Kristiyano kung siya po ay hindi magpapasya na magpakalalim po sa Diyos. Kaya this 2024 ay napakahalaga na magpasya po tayo at maglaan po tayo ng totoo pong buhay sa harapan natin. Totoong pagmamahal. Kaya alam niyo po ba simula po nung nasawata at sinaway po ni Jesus Christ si John, siya po ay nagbago. So tayo rin po, yamang ang Diyos po ay kilala na natin, nakikilala pa natin sa bawat araw, sa bawat salita niyang ating napapakinggan, ay kailangan masumpungan din niya ang mga John sa kapanahunan na ito. Dahil kung babasahin natin yung book of John, 1 John, 2 John, 3 John, ito po ay patungkol palagi sa Panginoon at pag-ibig sa Panginoon at sa kapwa. So yung John na magagalitin, mainipin, mapaghiganti, mapusok, yung John na madaling magalit, ay binago ng Lord. Transform po ng Lord dahil nagpasya siya na maging malapit sa ating mahal na Panginoon. So dito po natin makikita na ang mapusok at mapaghimagsik na tao at sabi nga po rito na napaghiganting tao ay naging apostol ng pag-ibig. Si John na magagalitin, si John na mapusok, si John na mapaghiganti, si John na mapaghimagsik ay naging apostol ng pag-ibig. Bakit? Dahil yung ka-fellowship niya ay Diyos ng pag-ibig. So tayo, ganun pala tayo mapapalalim at ganun tataas yung antas ng paglilingkod natin sa Lord pag hinayaan natin yung sarili po natin na mapalapit po sa Diyos. So kailangan po na maging daan din po yung pag-ibig po natin at pagmamahal po natin sa Diyos upang tayo ay magbago. Huwag natin nahayaan o pahihintulutan na tayo ay
manatili sa nakaraan at nakalipas. Kailangan magkaroon po tayo ng kaisipan ngayong 2024 na kung nagkulang ako ngayong 2024 na kung nagkulang tayo ng nakaraang taon, kailangan magpasya tayo na mapunan o matugunan yung pagkukulang natin this 2024. Noong 2023, nagkulang tayo. Pero ngayong 2024 ay kailangan wala nang pagkukulang. Kung hindi natin nagawa ng mga nakaraang taon, noong 2023, ang magkaroon ng tapat na ugnayan, malalim na ugnayan sa Lord this 2024, it's about time na mag-decision po tayo na maranasan po natin yung tiyak na pagbabago sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po ba, kapag malalim yung relasyon po natin sa ating mahal na Panginoon, mararanasan po natin yung pagbabago patungo sa kaluwalhatian, Sabi nga, yung transformation, glory to glory. So yung glory at to glory na yan, na transformation, ay mararanasan lamang po natin kapag tayo ay malapit sa Panginoon. So ibig sabihin, yung kanyang anyo at ang kanyang wangis at ang kanyang malaking kapangyarihan at kaluwalhatian ay maahayag sa mananampalataya na lagi siyang kausap at kinakausap. Halimbawa, kung yung kasama po natin palagi ay laging maiinitin ang ulo, hindi po, sabi po rito na maaari na ikaw ay manatiling, tawag po rito na hindi maging ganun. Kasi sabi nga po, kapag ang kasama mo ay magagalitin, maaaring maging ganun ka. Whether you like it or not, dahil lagi siyang galit, lagi mo siyang kausap, magiging ganun ka. Pag yung kasama mo ay bugnutin, magiging bugnutin ka. Pero tayo, pag lagi natin ka-fellowship ang Diyos, magbabago po tayo. So, ibig sabihin, through our actions, through our speaking, kung paano tayo tumingin, at kung paano po tayo makinig, kung paano po tayo makisalamuha, sa pamamagitan ng ating lakad at pamumuhay, doon mahayag si Jesus Christ. At sa pamamagitan ng ating kilos, at sa pamamagitan ng ating lakad sa araw-araw, doon mahayag kung sino yung lagi mong ka-fellowship. Yung mundo ba? Yung sistema ba ng mundo? Yung standard ba ng mundo? O ang Diyos na may likha ng mundo? Kasi pag ang Diyos ang lagi po nating makikita, lagi nating ka-fellowship, yung anyo, yung kaluwalhatian niya, yung malaking pag-ibig ay mangyayari po sa atin. Alam niyo po ba yung transfiguration po na nangyari po kay Jesus Christ at kay Moises? Si Moises po, nag-transform po siya dahil nanatili siya sa presence po ng Lord. Kaya sinabi ng mga Pariseo, Saduseo at ng mga alagad niya, si Moises ba yan? Hindi nila nakilala si Moises dahil sa napakalaking transformation. Kaluwalhatian na nangyari at naganap sa kanya. Gayon din po tayo, hindi na makikita at hindi na makikilala muli yung kasalanan natin. Yung dati nating pamumuhay, dati nating lakad, dati nating pananalita, dati nating aksyon, galaw, dati nating kinasanayan, hindi na muling makikilala at makikita sa atin dahil sino na, ano na yung makikita sa atin. Ikaw na ang panibagong Kristiyano na punong-puno ng pag-ibig, malalim na ugnayan sa Lord, malalim na pagtalima, pananampalataya, pagsunod, katapatan, lahat, kahinahunan, lahat yan mararanasan at makikita sa atin. Kaya sasabihin na lamang ng karamihan, ikaw na ba yan? Dahil malaki na yung pinagbago natin. Kaya mga minamahal ko, mga iniibig ko, kailangan maunawaan po natin na ang buhay po natin ay isa lang. Isang beses lang tayo mabubuhay. At isang beses lang din po tayo mamamatay. At isang beses din ang rapture. Wala na po itong second time. So, kailangan seryosohin na po natin yung bawat lumilipas at dumadaan na araw at panahon. Kailangan seryosohin po natin yung paglilingkod po natin. Dahil ang kaligtasan na hindi nagbibiro. Higit na hindi rin nagbibiro
ang suffering o ang kapahamakan. At kung sila ay hindi nagbibiro, kailangan maitaas natin yung antas ng mga bagay na tinanggap natin mula sa Diyos. Katulad ng pagmamahal, kailangan maging malalim ito. Katulad ng pagsunod, kailangan maging ganap ito. Katulad ng katapatan, kasi pag malapit ang relasyon mo sa Diyos, magiging malalim ka sa pagsunod, sa pananampalataya, sa katapatan, sa kahinaunan, sa kababaan ng loob. Lahat ito magiging malalim. Yung self-control natin, na kung dati mainisin, magalitin tayo, katulad ni John the Beloved, dapat matransform na ito, mabago na ito, maging mahinaw na tayo. Kailangan mayroon na tayong control sa sarili. Kailangan makita na si Jesus na mahinahon sa lahat ng bagay. Kahit na siya'y tinutuligsa, kahit na siya'y pinagtatabuyan, pero nakita po natin kung gaano kahinahon si Jesus Christ na sila ay kinumpronta. So dapat ganun din po tayo, na kailangan magkaroon po tayo ng malaking pagkaunawa na sa mundong ito na kung bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil kailangan nating makapasa sa standard ng Diyos. Hallelujah. At ang standard ng Diyos ay pinag-aaralan natin tuwing linggo. Tuwing tayo may devotion, tuwing tayo nagsasama-sama, at tuwing tayo ay, sabi nga dito ng fellowship, ito yung pag-aaral po natin. Na kailangan tayong makapasa. Katulad na lamang ng isang estudyante. Maliban na lamang na mag-aral siya ng mabuti, hindi siya makakaranas ng honor. Diba? Hindi siya makakapasa. So, ang isang estudyante na nagsusunog kilay, nag-aalay ng panahon, ng oras, lahat inaalay niya, maaari po siyang pumasa. Kaya nga may first honor, summa cum laude, magna cum laude. Ito ay isang katibayan o patunay na siya ay isang mag-aaral na nagsumikap. Kaya makakapasa po siya. Ngayon din po tayo, bilang mga mananampalataya dito sa lupa, kailangan nating maunawaan at kailangan natin pong magkaroon ng malaking pag-unawa na kailangan nating pumasa sa langit. Kailangan natin pumasa sa mga requirements ng Diyos. May requirements din po ang Diyos. Unang-una, katulad ng sinabi kanina, na kailangan malalim na relasyon. So pag wala tayong malalim na relasyon, paano natin masusunod yung standard ng Diyos, yung sistema po ng Diyos? Mahihirapan po tayo dahil hindi natin gugustuhin yung gusto po ng Diyos, dahil hindi natin ito mauunawaan. Pangalawa, paano po magiging mataas yung antas ng mga bagay na tinanggap po natin sa Diyos at paano ito mapanatili? Ang kailangan po natin gawin ay hindi lamang magkaroon ng malalim na relasyon, kundi magkaroon din po tayo ng tuloy-tuloy at walang batid na karanasan sa kanyang presensya. Kailangan presensya ng Diyos yung nararanasan natin, nararamdaman po natin. Kailangan ang pamumuhay natin ay gagaya ng Panginoong Hesukristo na nagsimula sa presensya po ng God the Father. Simula po nang siya magministeryo sa lupa, dito sa mundong ito, mababasa po natin yung Biblia na lagi po siyang nasa paanan at nasa presensya po ng ating mahal na Panginoon. Lagi po siyang nananalangin. Lagi po siyang nag-aayuno. Ganun po yung buhay niya. Siya po ay tuloy-tuloy. Walang patid po yung karanasan niya po sa presence po ng ating mahal na Panginoon dahil siya ay nagpasya. Dahil wala pong tao na magbabago kapag ang Panginoon ay hindi mo naranasan. Hindi tayo magbabago. Walang pagbabago kapag ang Panginoon ay hindi po natin naranasan. Dahil ang pagbabago ay nasa presensya po ng Diyos. Dahil wala po tayong ibang pupuntahan kundi maging powerful, mighty, maghahari, mamumuno, mamumuhay po tayo ng masagana, mamumuhay po tayo ng bukas ang langit, maging more than conqueror, magiging tunay na men and women of faith po tayo, women and men of obedience. Walang ibang pupuntahan ang mga babae at lalaki na laging nasa paanan po ng Diyos, kundi ang maging kagaya ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. So, hallelujah. Ang kailangan lamang po natin ay magpasya na maging malapit kay Jesus.
Katulad na lamang po ng mga nangyari po sa lingkod mga apostol po ng Diyos, na mga po yung karamihan nang makita po nila yung pagbabago ni Juan at ni Pedro. Sabi po sa Acts chapter 4 verse 13, sabi po rito, namangha sila nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan. Lalo na nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwang tao lamang. Nabatid nila sila'y nakasama ni Jesus. So, dito po, namangha po itong mga tao dahil sabi po, si Pedro at si Juan ay sila po yung mga wala pong pinag-aralan. Sila po yung mga taong pangkaraniwang tao lamang. Sila po yung mangingisda. Itong Pedro at Juan na ito na lingkod po ng Diyos ay hindi katulad ng mga Pariseo, hindi katulad ng mga Eskriba, ng mga Saduseo na may pinag-aralan. Sila po ay mga mangingisda at wala po silang ibang alam kundi mangisda lamang. Yun na po yung degree nila. Yun na po yung hanap buhay po nila, ang pangingisda. At hanggang doon na lamang po sila. Kaya gayon na lamang yung pagtataka po ng mga Pariseo, Saduseo, Eskriba sa kanila nung sila po ay naging matapang. Namangha po sila nang makita po nila kung gaano katapang na nangangaral, nagtuturo si Pedro, si Juan sa nagkaiba't ibang lugar. Bakit ganun na lamang tumapang itong mga lingkod ng Diyos na isang karaniwang tao lamang doon, walang pinag-aralan? Bakit nang ipapahayag nila ng malinaw ang salita ng Diyos? Dahil sila po ay kasama palagi ni Jesus. At sila po ay laging sumasama po kay Jesus. Yun po yung naging dahilan na kung bakit yung mangmang, yung pangkaraniwang tao, yung normal na tao ay hindi nagkaroon ng hindi pangkaraniwang karunungan dahil kay Jesus. So gayon din po tayo. Katulad na sinasabi kanina, magiging pangkaraniwan po tayo, magiging mighty tayo, magiging pagpapala tayo, magiging bukas ang langit sa atin, magiging more than conqueror tayo, magiging men and women of faith and obedience po tayo kapag lagi natin kasama si Jesus. Kapag lagi po tayong nasa presensya niya. At kung tayo naman yung mga tao at pangkaraniwan na tao, ay sasamahan din natin yung mga karaniwan lang at yung mga makasalanan pa, sa tingin po ba natin may changes? Wala. Wala pong mangyayari. Wala pong makakapasok sa langit na karaniwan lamang, pangkaraniwan lamang, ordinaryo lamang. Amen. Kailangan mamangha ang karamihan sa atin sa pamagitan ng pagbabago natin. Dahil kung lagi natin kasama ang Panginoon na walang patid, walang tigil na fellowship at intimacy, araw-araw saan man tayo nandoon at pumunta, sabi po rito, sa atin ang kagalakan. Kapag lagi natin kasama ang Panginoon at walang patid po tayong nakikipag-fellowship po sa Kanya, walang hinto yung intimacy po natin sa Kanya, sa atin ang kagalakan, sa atin ang kapayapaan, sa atin ang kasaganaan, ang kagalingan, ang kalayaan, sa atin ang bukas na langit, sa atin ang pagbabago, ang katapatan, ang kahinaunan. Hindi ka na magiging katulad ng dati dahil hindi ka nasisidlan ng galit, ng puot, ng suklam, ng pagdaramdam, ng selos. Hindi ka nasisidlan ng sama ng loob. Hindi ka nasisidlan ng masakit na pananalita, pangit na pananalita. Anong sisilid sa'yo? Pagbabago. Anong sisilid sa'yo? Kagalakan na nagmumula sa Diyos, kapayapaan mula sa langit, at hindi kayang ibigay ng mundo, kundi tanging Diyos lamang ang nakakapagbigay nito. Kapag lagi po tayong nasa presensya po ng Diyos, kapag lagi po tayong nakakaranas ng presensya niya, walang patid natin siyang nararanasan, sa atin din ang isang malinis at busilang, nagniningning, sakdal na pamumuhay. Kapag lagi po tayo nakakaranas ng presensya po ng Diyos, ang isang malinis, busila, nagniningning at sakdal na pamumuhay ay sa atin. At marami pong tao na ma-attract at
at magkakaroon ng kaligtasan at kalayaan dahil sa tayo ang unang nabago. Dahil itong mga Pariseo, Saduseo, Eskriba, na-attract po sila kay Juan at kay Pedro. Tayo rin po, kung magkakaroon lamang po tayo ng maayos na pamumuhay at kung magkakaroon lamang po tayo ng tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan at karanasan po sa Diyos, marami rin pong maa-attract po sa atin na mga tao, at ito ang magiging sanhi ng kaligtasan nila. Ito ang magiging daan ng pagbabago rin nila. Ito rin yung magiging daan ng pagkakaroon nila ng ugnayan at panahon sa Diyos. Kaya ulitin ko po, maliban na lamang po na magpasya tayo at maliban na lamang po na maranasan po natin ang ating mahal na Panginoon, wala pong pagbabago. Kaya ang kinakailangan ngayon, ang pasya po natin. Magpasya po tayo. Huwag po tayong masiyahan na nakapagbigay lang tayo. Huwag tayong masiyahan na nakadalon lang tayo sa araw ng linggo. Huwag tayong masiyahan na natayo lang tayo. Huwag tayong masiyahan na ganito lang tayo. Dahil lang Diyos hindi po nasisiyahan. Gusto na Lord na makitaan pa tayo ng higit pa sa nagawa natin. Higit pa sa kung ano tayo. Higit pa sa magagawa natin dahil meron pa pong itataas yung paglilingkod natin. Marami pa pong itataas ang Diyos sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay pagkatiwala natin yung buhay po natin sa Kanya. Pangatlo, ano po yung kailangan po natin gawin upang mapanatili pong mataas yung mga tinanggap natin mula sa Diyos. Ang kailangan po natin gawin ay ang pagpapahalaga at paglalaan ng pangunahing panahon sa Panginoon. So napakahalaga po pala na maglaan po tayo at magtalaga po tayo ng panahon sa Panginoon. Napakahalaga po sa mga Kristiyano at mananampalataya na magkaroon po tayo ng oras po sa Kanya. Ibig sabihin, yung ibibigay natin sa Panginoon ay hindi yung tirang oras lamang natin, kundi siya mismo yung oras po natin. Ito yung oras na makikilala po natin siya. Dahil wala pong ibang paraan para makilala natin ng lubusan ang Panginoon at makontrol niya ang buhay natin at maging malapit sa Kanya, kagaya ni Juan, malibang tayong lahat ay magbigay ng panahon sa Kanya. So, katulad na lamang po ng isang example ng nagnenegosyo, hindi po mag-i-increase po or hindi po magbo-boom ang isang negosyo pag hindi mo siya paglalaanan ng panahon, kung hindi mo siya pag-aaralan, kung hindi mo siya pagpupuyatan, at kung hindi ka maglalaan ng oras dyan, at kung hindi ka sabi nga rito na gagastos dyan. Lahat, oras, lakas, isip, pera, sa isang negosyante, lahat kailangan yan, puyat, pagod, lahat yan ibibigay nila. Dahil kung hindi nila ibibigay, yung buong puso nila, buong pera nila, buong lakas at panahon nila, ay hindi sila maaaring umasa na maging mataas yung antas o mag-increase yung pinansyal sa kanilang pinagkakakitaan. Hindi ito pwedeng mag-boom maliban na lamang yung ibinigay niya yung buong buhay, puso niya at oras niya. Ganun na lamang po sa ating mahal na Panginoon. Napakahalaga na paglaanan po natin siya ng pangunahing panahon po natin. Pangunahing panahon, hindi tira-tira lang. Alam niyo po ba, hindi nga po sapat na linggo lang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Huwag po natin gutumin yung mga kaluluwa po natin. Huwag po natin hayaan na yung kaluluwa natin naharap sa paanan ng Diyos, sa trono ng Diyos na payat, hindi malusog. Kaya kailangan na maunawaan natin sa loob po ng Lunes hanggang Sabado ay gumawa tayo ng kapamaraanan para mapakain ito. Kung paano po tayo gumagawa ng pamamaraan para mapakain po yung ating pisikal na pangangatawan tuwing nararamdaman na natin na nagugutom na ito at pinapakain natin sa takdang oras, gayon din po ang ating kaluluwa. Nangangailangan napakainin din po natin ito na hindi lamang isang araw.
Marami na pong kapamaraanan, radyo, TV, yung telepono po natin, yung mga cellphone po natin. Marami na pong nagtuturo, nangangaral. Panoorin po natin yung Victorious Miracle Jesus Ministry, yung mga live natin. I-share natin, panoorin po natin, pakainin natin yung kaluluwa natin. Dahil kailangan po ng kaluluwa natin maging malusog. Kinakailangan na papasok ito sa langit malusog, walang sakit. Yung hindi tirang panahon lamang yung ibibigay po natin. Kailangan quality time talaga yung ilalaan po natin sa Kanya. Hindi lamang kapag nangangailangan tayo, may panahon o kapag may problema. Hindi lamang dapat na kapag may hinaharap lang po tayong pagsubok. Kundi kahit wala, siya talaga po yung oras natin. Siya talaga yung panahon natin. Wala man tayong problema, wala man tayong pagsubok, o wala man po tayong kinakaharap na kapigatian at kalungkutan, kailangan siya pa rin yung pangunahing oras natin. Kailangan siya pa rin yung pangunahing panahon po natin. Kinakailangan siya pa rin yung pangunahing Diyos po natin. Pinaglalaanan natin ang oras pa rin. Bakit mga minamahal ko, kailangan natin gawin yung tatlong bagay na ito? Nasa panahon na ito ng 2024, na kailangan natin malalim na relasyon sa Diyos. Bakit kailangan po natin ng tuloy-tuloy at walang patid na karanasan sa presensya po ng Diyos? Bakit kinakailangan natin ng pagpapahalaga at paglalaan ng pangunahin para sa Panginoon? Dahil ito yung mga bagay na kung saan magdadala sa atin sa kaganapan at kasakdalan. Dahil maliban na lamang na malalim tayo, maliban na lamang na maranasan natin siya, at maliban na lamang na may panahon tayo sa Kanya, hindi natin mararanasan yung bukas na langit na inilaan at itinalaga niya para sa atin. Tingnan niyo po, paano tayo makakapunta dun sa kaharian na inihanda niya. Katulad ng bago siya umakyat sa langit, di ba po, kinausap niya yung mga disciples. At sabi ni Jesus Christ na, pupunta na ako sa Ama at ipaghahanda kayo ng iyong tutuluyan. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ay may hinahanda sa langit na ating tutuluyan. So, sino ang tutuloy doon sa langit at doon sa kaharian o tahanan na inihanda ng Diyos? Sinong papasok at titira kung yung tinuturuan sa mga oras at panahon na ito ay hindi magpapasya na maging ganap sakdal sa harapan niya? Bago po tayo makapasok doon sa inihanda ng kaharian, sa inihanda ng tahanan, kailangan maunawaan natin na kailangan natin itong gawin. Kailangan mabago ka muna, kailangan matuto ka muna, kailangan lumalim ka muna, kailangan matransform ka muna, kailangan ang fruit of the Holy Spirit ay makita sa atin. Dahil hindi pwedeng may faith ka pero hindi ka nagmamahal, hindi ka pa rin makakapasok sa langit. Dahil hindi pwedeng nagmamahal ka lang pero wala kang pananampalataya, hindi ka pa rin makakapasok sa langit. Dahil hindi pwede na mabuti ka lang, nagbibigay ka lang, pero hindi ka sumusunod, hindi ka pa rin makakapasok sa langit. Ang requirements dito ay kailangan natin matapos yung perpektong kalooban ng Diyos. Kailangan natin matapos yung kasakdalan at kaganapan sa pamamagitan ng anong kapamaraanan sa pagsunod po natin sa mga salita po ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, alam niyo po ba dito sa Lucas na nabanggit na kung saan nakita po natin kung paano po binago ni Jesus Christ itong disciples na si Juan at si Pedro, na sa kabila ng kanilang pagiging mainitin, magagalitin, sa kabila ng kanilang pagiging defensive, sa kabila ng kanilang gustong paghihiganti, alam niyo po ba, nabago po sila dahil ginawa po nila ito. Ginawa po nilang magpatuloy na maranasan at walang patid ang presensya po ng Diyos. Lagi po silang dumikit po sa Diyos. Lagi po silang nagmimithi at nagpapasya na lumalim
yung relasyon po nila sa Diyos. At lagi po silang nagpapahalaga at naglalaan ng pangunahing panahon para sa Panginoon. Kaya tinawag siyang John the Beloved. Hindi na nakita yung dati niyang ugali, dati niyang buhay, kundi ang nakita na ng mga Pariseo, Saduseo dito sa Acts chapter 4 verse 13, kundi yung kamangha-manghang pagbabago na ginawa ni Jesus Christ sa kanilang buhay dahil itong lingkod ng Diyos ay nagpasya, sumunod, at yung napakinggan nila ay ipinamuhay. So tayo dapat ganun din. Kung dati nakikinig at nakikinig lang tayo pero hindi natin pinapamuhay yung mga napapakinggan natin. It's about time na yung napakinggan natin ipamuhay natin. It's about time yung mga naririnig natin ay kailangan mahayag po sa atin. Dahil it's not enough na nakarinig lang tayo. We must reveal Jesus Christ through our lives. Kailangan ma-reveal po yung salita ng Diyos na napakinggan natin. Hindi sapat na magbigay lang tayo ng oras, ng panahon, ng araw, ng atensyon, ng pinansyal natin. Alam niyo po ba, hindi ito sasapat para makapasok tayo sa langit. Kailangan ganap yung pag-ibig, ganap yung pagbibigay, ganap yung paglilingkod, ganap yung pagsunod. Lahat ganap, katulad ni Jesus Christ. Lahat ganap ng ganap at kaganapan sa kanyang buhay at paglilingkod ay nahayag po sa kanya. Wala naman po tayong ibang tinutularan sa mga oras at panahon na ito kundi si Jesus Christ. Dahil siya ay totoong Diyos. Dahil siya ay totoong anak ng Diyos na tagapagligtas ng ating kaisa-isang kaluluwa. Kaya tayo pag malapit ka sa Diyos, malapit din ang Diyos sa'yo. Katulad ni John the Beloved, sabi nga na, the disciples who God's love. Siya ang disipulo na kung saan mahal ng Diyos. Kaya niya nasulat yung John the Revelation. Itong Revelation, si John mismo ang pinahayagan po na Lord. Bakit? Dahil malapit si John sa Diyos. So tayo, pag malapit tayo sa Lord, maririnig natin yung revelation ng Lord sa atin. Maririnig natin yung ayaw ng Diyos, maririnig natin yung gusto ng Diyos, at maririnig po natin yung nais at ibig ng Diyos para sa ating buhay. Ngunit kung tayo hiwalay, malayo, walang malalim, walang oras at panahon sa Diyos, hindi siya nararanasan, huwag tayong umasa na maririnig at mararanasan natin siya. Ito ang magiging dahilan para maging hiwalay po tayo sa Kanya. Kaya tayo tinuturuan 2024 na, wake up church, wake up listeners, wake up believers, wake up man and woman of God. Kinakailangan ngayong taon ay magbago na tayo, bagong lakad, bagong buhay, bagong pananaw, bagong pag-ibig, bagong pagkatao, bagong espiritu, bagong kaluluwa, at kailangan makita si Jesus Christ sa atin. Dahil hindi ko makakapasok, hindi tayo makakapasok sa langit pag hindi tayo ganap, hindi tayo sakdal. Kaya kailangan magkaroon tayo ng understanding dito. Hindi pwede na dumadalo lang tayo sa araw ng linggo na wala tayong naunawaan. Kinakailangan na sa bawat pakikinig at paglabas natin sa church may naunawaan tayo. At kung may naunawaan tayo, kailangan lakaran natin ito. Kailangan ipamuhay natin ito. Amen. Kaya mga babae at lalaki ng Diyos, uulitin ko, isa lang ang buhay natin. Dahil iisa lang ito, dapat isa lang din ang gusto natin. Hindi natin alam kung anong buwan, araw at panahon tayo magkakasakit. Malulungkot, mapapagod. Hindi natin alam. Tingnan niyo po. Pagpasok pa lamang po nitong January ay marami na pong namatay. Kasama na po yung lola ko ngayon. Patay po siya ngayon. Kaya hindi lang po tayo makauwi. Pero alam niyo po ba, isa ito sa malaking katotohanan na may katapusan ang buhay natin. Yung lola kong pumanaw po ngayon, habang po siya nakabuhay, sabi ko, salamat na lamang sa Panginoon na tinanggap niya siya. Tinanggap niya si Jesus Christ. Kaya hindi tayo namang problema, tayo nalulungkot, hindi tayo naghihinagpis, dahil alam naman natin na ligtas siya. Alam naman natin yung patutunguhan niya. Bakit ako malulungkot? Bakit ako maghihinanakit sa Diyos na kinuha na siya? Kung alam ko naman nagpayapa na siya. Kung alam ko naman na sa mga oras at araw na ito ay maligaya na siya sa presensya ng Diyos. Tayo buhay pa!
Eh tayo nangangailangan ng maganda. Eh siya wala nang pag-aandang gagawin eh. Namamahinga na siya eh. Eh tayo, buhay pa. Hindi natin alam ilang pagod pa ba, ilang puyat pa ba, ilang kawalan, ilang pagsubok, ilang biyaya, pagpapala, kalakasan, kagutuman ang mararanasan natin. Hindi natin alam. Hindi natin alam na anong oras at panahon nakakatikiin tayo ng mga sakit at karamdaman. Anong oras at panahon tayo mapapahamak, hindi natin alam eh. Pero alam niyo po ba, maliban na lamang nakilala mo ang Diyos, hindi mangyayari yan sa iyo. Kaya kailangan 2024 na kilalanin mo ng totoo ang Diyos. Kasi siya yung divine protection natin, divine healing natin, divine, sabi nga po rito na blessing natin. Bakit pa natin kailangan maranasan yung mga bagay na yan? At kung mararanasan man natin yan, saglit lang. Meron tayong protector, walang iba kundi si Jesus Christ. Pero kung magsisimula tayo this year of 2024 na mababaw pa rin katulad ng dati, alam niyo po ba, matatagalan po yung kaganapan at kasakdalan natin. Bakit pa natin patatagalin kung pwede naman nating pabilisin sa pamagitan ng pagpapasya po natin? Kaya kailangan magpasya na po tayo, hindi sa susunod, kundi ngayon na. Ang kailangan ng Lord ngayon. Dahil katulad na lamang po ng mga taong lumisan na, hindi nila alam na katapusan na pala. So, tayo, ihintayin pa ba natin na manghina tayo? Ihintayin pa ba natin na magkasakit tayo?